Unang tanong, bago tayo pumunta doon sa 28, meron tayong 17. Unang tanong, sa talatang ito, na ang sabi, aakyat ako sa aking ama. Sorry. Unang tanong, sa talatang ito, ang sabi diyan, aakyat ako sa aking ama at inyong ama, aking Diyos at inyong Diyos. Tanong, sino ang nagsasalita sa talatang ito? Si Jesus. Next Ang sabi question. ni Kristo, aking Diyos. Sa makatwid, may Diyos ba ang Kristo? Yes Meron. or no? Yes. Pangalawang tanong. Sino ang tunay na Diyos ni Kristo na kanyang kinikilala? Pangatlong tanong. Ang ama niya, Diyos, ang Diyos na inikalala niya. Amen. So tanggap mo ang Ama ang tunay na Diyos ni Kristo. Tanggap mo. Yes or no? Pangapat. Yes, Diyos din natin lahat. Amen. Sabihin mo nga amen. Okay na yun. Wave ko na yung ano. Okay, sige. Kaya ganun sana, kabilis. O, 3 minuto, contempt. Conclusion. Bakit ko ba winave? Tinanggap naman ng ating kausap ngayon. Tandaan nyo, yung kausap natin, hindi Iglesia ni Cristo yan. Hindi pa tayo nakakapunta nga doon sa 28 na itatanong ko sana sa kanya. Nandun pa lang tayo sa 17. Ang sabi doon, Kristo naman talaga nagsasalita. Kalinaw man, ang sabi doon, aakyat ako sa aking ama at inyong ama. Aking Diyos at inyong Diyos. Maliwanag na ang Kristo ay mayroong kinikilalang tunay na Diyos. Walang iba kundi ang Ama. Kaya kami na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, kaisa ng pananampalataya ng Kristo. Bakit? Ang kinikilala naming tunay na Diyos ay siya ring tunay na Diyos na kinikilala ng Kristo. Walang iba kundi ang Ama. Kaya yung mga Katoliko na kasama natin, pasensya na, pero ang kinikilala ng Diyos, iisa. Pagka tinanong mo, sino-sino yon? Mayroong persona ng Ama, mayroong persona ng Anak, mayroong persona ng Espiritu Santo. Pero pagka binasa natin yung kanilang katisismo, yung Espiritu Santo daw, esposa o asawa ni Maria. Isipin yung aral yan. Wala namang ganun sa Biblia pero sa katisismo, merong ganun. Kaya, huwag kayong palilin lang mga kapatid namin, lalo na sa mga bago pa lang nakikinig dito sa TikTok. Huwag kayong palilin lang sa mga turo na ang Diyos ay mayroong 3 persona. Walang-wala yun sa Biblia. Yun lang, maraming salamat. Ayan, okay na. So, next agad natin, Kuya Smile. Baka may gusto kang tanungin. Ako kailan ako host? Pagkatapos si Ismail, ikaw na, Kuya. O, wala Ismail. O, sige, Anta, ikaw na agad. Kayong dalawa ni manuscript. Oh, correct. Yan, si sige. manuscript ng Okay. hamon 5 tanong. 5 tanong. Lilito ko sa pangalan yung parehas. Sige, Anta. 5 tanong. Oh. Unang tanong sa Gawa 2028, anong ginagamit na conjunction dyan? Gawa 2028 paksa, 1-2028 pinag-uusapan. Wrong number ka naman. Okay, sa John 2028, ano yung ginagamit na conjunction dyan? Ginagamit na conjunction dyan, yung at. Sa makatuwid, sa makatuwid, yung Panginoon ko at Diyos ko dyan, hindi ka nangangahulugan kay Kristo tumutukoy dyan. Sablay ka nga dyan eto hamon ko sa'yo. Paano pagka may nabasa ko salin sa Biblia na yung Diyos dyan verbatim Ama? Moderator! Ano ba to? Ako ba magtatanong? Ang magtatanong, Kuya, si antagonist. Huwag mo na ako magamunan. Kuya Anta, pangalawang tanong. Agree ka ba sa grammar na kung gagamit tayo ng conjunction and, meaning to say, connect words, phrases, and clauses with equal grammatical rank? Agree ka dyan, yes or no? Hindi. Bakit? Hindi agree sa grammar? Malinaw dyan. Teka lang, sumasagot ako. Sorry, hindi agree sa Sabayan grammar. ng tama para maayos ang ating Malinaw tanong. dyan na yung Diyos dyan na binabanggit dyan sa 2028, andun na nga sa 17 ante. Pinakilala na nga ng Kristo na yung Diyos ng Kristo dyan yung Ama. Bakit tututulan mo pa? Sasabihin mong Diyos din ang Kristo pagdating sa 28. Wrong Graham ka dyan. Okay, pangatlo. Saad nyo,
stand nyo, mali si Tomas dahil nagulat. Saan yung mali dyan? Yung Panginoon ko o ang Diyos ko? Wala sa dalawa. Oh, Wala wala, sa dalawa. Teka lang, wala. Correct, correct. Wala Tama sa- pala yung Diyos ko. Mali ka. Sagutin natin Teka lang, para maayos. sumasagot pa Sorry, ako eh. sorry, sorry, sorry. Sorry. Sumasagot pa ako eh. Mali ka Sorry. dyan. Recorded, ha? Mali ka dyan. Mali ka dyan. Tama yung talata. Pero mali yung pagkaunawa mo. May sinaling kasi dyan na Thomas exclaim. At meron din isinali doon sa ASND kanina na meron punctuation mark. Sa makatwid, yung talata na yan, tama. Ang mali dyan, yung pagkaunawa ng Katoliko na sasabing bagang porket nasabi ng Kristo na Panginoon ko ay ni Tomas na Panginoon ko Diyos ko, Diyos na din ng Kristo. Mali ka dun. Di ba? Okay, pang-apat, Kuya Anta. Sabi mo kanina, walang mali sa Panginoon ko at Diyos ko. Sabi mo yan kanina ha, aminado yan. So, since walang mali ang Panginoon ko at Diyos ko, bakit sinasabi niyong nagulat si Tomas? Bakit pinipilit niyo na nagulat siya? Saan siya nagkamali? Kasi nagulat eh. Saan siya nagkamali? Ulit ang sagot. Walang mali. Ito ulit ang sagot. Walang mali sa pagkakasulat ng talata. Ang mali, yung pagkaunawa nyo. Porket nasabi ng Tomas na Panginoon ko at Diyos ko, nag-conclude kayo na Diyos din ang Kristo. Malinaw na nga sa 20:17 eh. Aakyat ako sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos, inyong Diyos. 'Di ba? Sa makatwid, ang kinikilalang Diyos ni Tomas ay yung Ama, hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Okay, last question, Kuya Anta. Next question. Sabi mo walang mali. Repeat. Nagkamali ba si Tomas nang sinabi niyang Panginoon ko at Diyos ko? Yes or no? Nagkamali siya doon. Nagkamali siya doon. Nagkamali siya doon. Pagka may nagbabat in host, sawayin mo kasi kabastusan yun. Ang ganda-ganda ng talakayan eh. Sabihin mo, pagsabihan mo. Okay, Kabastusan yun eh. granted. Huwag niyo sabayan para maganda yung ating... Ay host, parang si Ruben De La Rosa yung nag-bat in sa aming dalawa. Sige. Ulit ang pang-limang tanong, Kuya Anta. Ulit. Ang 5 tanong. Sabi mo, walang mali sa talata. Question. Nagkamali ba si Tomas sa sinasabi niyang Panginoon ko at Diyos ko? Yes or no? Nagkamali siya doon. Nagkamali siya doon kasi ang inisip nyo, no? Ang iniisip ni Tomas nung that time na yan, tawag dito, na yung Tomas daw ay Diyos, si Kristo. Kaya nga ang pagkakasalin dyan, may punctuation mark eh. Nagulat kasi si Tomas. At nung yung tagpo na yan, ay ang Panginoong Hesukristo ay hindi nagtuturo. Di ba? Kaya mali siya doon. Okay, so Hindi okay siya na. sumasampalataya. Okay, conclusion? 3 minuto, Kuya Anta. Conclusion. Thank you. My God, ano klaseng sagutan yun? Laban o bawi? Imagine, tama ang talata, mali si Tomas. Isa na ba nagsasalita sa talata? Yan kasi, kakadepensa natin na hindi Diyos si Kristo, nagbumukha tayong engot. Imagine, tama ang talata, mali si Tomas. Sino ba nagsasalita sa talata? Ngayon, wala palang mali sa talata eh. Bakit dinidiin nyo na nagulat si Tomas? May pa-translation pa kayo na may exclaim. Nagkamali si Tomas dahil nagulat. Saan siya nagkamali? Wala palang mali. Ano ba talaga? Ngayon, sabi niya, disagree siya sa grammar. My God! Tama pala si Ventilasyon na we do not use our doctrine simply by means of grammar. Kasi nga, ang function ng conjunction and, nagko-connect siya ng mga words, phrases, at mga clauses with equal rank. Meaning to say, yung dalawang phrases na yan, na my Lord and my God, pinatutungkulan yan isang tao, isang person. Hindi naman pwede sabihin, matalino at maganda. Ang matalino, si viewerista, pero ang maganda, si Aya. Saan ka nagkakita ng grammar na ganyan? Na kinonek ng conjunction ng an, kinonek ng conjunction na an, pero dalawa yung pinatutungkulan. Imagine, maganda at matalino. Iba yung pinatutungkulan ng maganda, iba yung pinatutungkulan ng matalino. Pero kinonek ng conjunction an. That's the problem with you.
ang grammar yung pina-adjust nyo sa doktrina ninyo. Hindi naman. Argumento dito ang Juan 20:17. Kasi nga tama naman doon ang kasulat doon. Ang conclusion ninyo sa kaya sabi ni Kristo, pang Diyos nyo at Diyos ni Kristo. Oh, anong conclusion? Therefore hindi Diyos si Kristo, fallacy of non sequitur. The conclusion does not follow the premises. Tama naman ang premises. Pero ang conclusion, therefore, hindi Diyos si Kristo, non sequitur. Alam nyo yan, logical fallacy yan. Sinabi sa John 20:17, sinabi ni Kristo, may Diyos siya. Therefore, ang conclusion nyo, hindi Diyos si Kristo, ay non sequitur. Hindi naman sinasabing hindi Diyos si Kristo eh. Just because may kilala sa Diyos, hindi na sa Diyos, non sequitur. Kaya mali talaga. We're focusing about the grammatical construction of John 20:28 using the conjunction and, meaning to say equal rank. Kung ano yung my Lord, yan din yung my God. In other words, isa yan lang yung pinatutungkulan ng subject dyan. Ngayon, sasabihin nyo, nagulat, mali. Saan nagkamali? Sa my Lord, sa my God. Sa my God. Half-truth. Ginawa nyo naman tanga si Tomas. Tama yung makinoon ko at Okay. mali yung Diyos ko. So, Okay na. kaya manuscript, 5 tanong para kay antagonist. Unang tanong. Okay, unang tanong ata. Sabi mo, yung my Lord at my God, isa ang pinatutungkulan. Tanong, sino yung Diyos na pinapatungkulan? Yung Ama o yung Anak, categorical? Ang anak, syempre naman, grammatical construction. Sabi sa grammar, kung gumamit ka ng grammatical construction na an, no? That means to say, kinonect niya yung words, phrases, and clauses na equal grammatical rank. Meaning to say, kung sinabi na maganda at matalino, Diyos at Panginoon, isa lang yung pinatutungkulan dyan, hindi dalawa. Kasi and yung ginamit eh. Next question. Okay, Dalawa. next question. Sabi mo, yung my Lord at my God, yung God doon, yung anak ang pinatutungkulan. Yung anak na Diyos, may kinikilala pa bang ibang Diyos? Yes, Meron meron. o wala? Meron sa 1:17, but it's ultimately na hindi na sa Diyos. Sabi ko nga kanina, fallacy of non sequitur. For example, Juan 8:40, ako ay tao. Ang conclusion nyo, hindi Diyos si Kristo kasi sinabi, ako ay tao. Non sequitur, does not follow. Sabi ni Kristo sa Juan 20:17, may kinikilala sa Diyos. Ibig sabihin ba, may ibig sabihin ba hindi na sa Diyos? Non sequitur, it does not follow. Hindi naman sinasabi na hindi ako Diyos. Pwede naman ako Diyos. Pwede ang Diyos may kinikilala. Pwede naman yan eh. Okay, next question. Tatlo. Third question. Sabi mo, yung anak na Diyos doon, may kinikilala pang Diyos. Isang Yes. Diyos na anak at iyong may kinikilalang Diyos. Ilan ng Diyos mo, antagonist? Huwag ka Isa ang Diyos magsisinungaling, ko. naka-record ako. Iisa ang Diyos ko. Iisa ang Diyos ko na may 3 persona. Yan yung doktrina namin eh. Ang isang Diyos namin na Trinity, may 3 persona, which is Jesus Christ is the second person of the Trinity. But it doesn't mean to say that the Trinity is equivalent to Jesus Christ. Yan yung mali nyo eh. May nabasa lang kayo na ang Diyos ay hindi namamatay, therefore si Kristo hindi Diyos kasi namatay siya. False equivocation fallacy. Kasi ang pinatutungkulan ng hindi namamatay na Diyos, ang Diyos ng Trinity, yung may 3 persona. Yan yung pagkakamali nyo, false equivocation. Fourth Okay, ulit ang question. tanong. Pang-apat. Ulit ang tanong. Sabi mo, itong anak na Diyos, may kinikilala ding Diyos. At Yes. ito yung kinikilalang Diyos. Uulitin ko yung tanong ko sa'yo for the second time. Ilan yung Diyos mo? 2 Isa o nga, 3 categorical? Isa nga lang yung Diyos namin na may 3 persona. Inequivocate mo ang persona sa iisang Diyos namin. Kaya you're committing a fallacy of false equivocation. Namamatay ba yung Diyos? Hindi. Ang tinutukoy na Diyos sa talata, ang Diyos na may 3 persona. Yan yung examples. Therefore, si Kristo kung namatay, hindi na sa Diyos, mali. Kasi nga, ang Trinity na Diyos versus sa isang persona. Huwag mong bilangin ng persona equivalent to the God which is the Trinity. next question. Last question. Last My question. God. Last question. Sabi mo, yung Diyos hindi namamatay. Kung hindi namamatay yung Diyos, meron kang Diyos na namatay? Yes or no? Categorical.
Yes, ang persona ng Amen. Trinity. Pero ang tinutukoy sa talata, ang hindi namamatay na Diyos, ang Diyos na Trinity. Naintindihan? False equivocation nga eh. Ang hindi namamatay na Diyos, yung Diyos na may tatlong persona. We're talking about the second person of the Trinity only, which is Jesus Christ, not the Holy Spirit, and not the Father. Puro kayo fallacious eh. My God. Okay na ako. Okay na. Okay, Okay na. so quiet Ay, muna. nako. At Walang meron 3 minuto challenge. si Manuscript. Okay. Okay na. Bago ko bigyan ka ng 3 minuto, ito pala ang sunod nating paksa. Teka lang, lalakihan ko lang, itatabi ko lang sa'yo, kuya. Ayan, para mabasa nyo. Yan ang sunod nating paksa. So, Manuscript, 3 minuto para sa'yo. Okay. Yan, magandang gabi, no? Umamin siya kanina na yung Diyos na kinikilala niya, na which is si Kristo, may kinikilala ding Diyos. Palaki po ako, Kuya. Kuya View. Noon tinanong ko siya kung ilan yung bilang ng Diyos, etong dalawang to, pares daw to Diyos eh. Nung tinanong ko kung ilan yung bilang, ano sabi niya? Isa. Eh maging grade 1 antagonist, kapag nagbilang, ilan ang bilang dito? 2. Eh dapat sa'yo ibalik ng elementary eh. Di ba? Dapat sa'yo ibalik ka ng elementary kasi hindi ka marunong magbilang. Eto, isa. Eh kahit yung anak ko eh, tanungin ko kung ilan yung bilang dito eh. Alam yung sagot eh. Di ba? Ngayon, sa huling tanong ko, tinanong ko siya, yung Diyos ba na hindi namamatay, yung ba'y tunay na Diyos? Umamin siya, yes. Nung pinalo up ko ng tanong, sa makatwid, meron kang Diyos na namamatay? Meron! Eh napakahina naman ng Diyos mo. Yung Diyos mo namatay. Yung Diyos mo karpintero. Yung Diyos mo tinuli. Yung Diyos mo pinanganak. Anong klaseng Diyos yan? Napakahina ng Diyos mo, antagonist. Diba? Ayon sa unang Timoteo 1:17, yung tunay na Diyos, walang kamatayan, di nakikita. Eh si Kristo ba nakita? Nakita man. Diba? Nakita ang Kristo, nahawakan ng Kristo, na kumain, nagutom. Eh napakahina ng Diyos mo kapag namamatay yung Diyos mo. Kaya dyan sa hypostatic union yung aral, sabog na kayo dyan. Hindi nyo alam kung ano yung tama at mali. Maging yung mga pare nyo, nagkokontrahan na sa aral nyo. Meron nagsasabing pare, yung namatay yung Diyos. Meron nagsasabing pare, hindi daw namatay yung Diyos. Ano ba talaga? Ano ba talaga tamang aral, antagonist? Namamatay ba yung Diyos o hindi namamatay? Kontrahan eh. Di ba? Yung tunay na Diyos ni Kristo, walang kamatayan. Hindi nakikita. Na yun ang wala, ayun ang pagkakaiba ng Kristo. Dahil ang Kristo namatay. Huwag nyo na kasing ipilit ng Diyos si Kristo. Kasi ang Kristo may kinikilala ding Diyos. Ano sabi mo kanina yung namatay? Second person of Trinity. Sa makatwid, hindi na buo yung Trinity. Kulang-kulang na yung Trinity mo kasi patay na yung isa. Ganyan kayo mag-isip. Wala na sa Biblia, ipinipilit nyo pa.